Welcome sa YouTube channel ko. Isi-share ko lang yung party ng pag-oppose ni Senador Robin Padilla sa proposal ni uh, Senator Risa Hontiveros to cite in contempt of against Pastor Quiboloy in his continued non-showing in the Senate hearing chaired by Senator Hontiveros regarding the allegation of some wrongdoings against uh, against Kibuloy, held to him by yung mga dati niyang mga miyembro sa simbahan. Okay, so a portion of the hearing by kung Senator Hontiveros i-share ko sa inyo, at yung portion ng pag-oppose ni Senator Robin Padilla. Panoorin natin. Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin ito sa social media simula ng investigasyong ito. Para ipatawag para sa kanyang mga followers, glorified Son of God. Ang sabi po ni Ginoong Kibuloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Bernardo, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Kibuloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Liconong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders, kung naalala po natin ang Pajero bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom dito. Like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Kibuloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ng ating legal process. Kaya, nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kibuloy. Pero, kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon, kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Kung magiging po mo, aking pong pinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect,
Well noted po ng Chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng Chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, Section 18. Ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. So, Sen. Robin. Maraming salamat po bilang tagapangulo at gusto ko lamang po malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng muna pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsanghayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasalubuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga pinaglalaman. Ako po ay nagpapasalamat ulit sa inyo, mahal na tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po.